Maulang tanghali po sa ating lahat. Ako muli si Benison po and I will be reporting po yung ating update regarding kay Tropical Storm Aghon. Meron na po tayong international name. Ito po ay Iwinyar. Ibig sabihin po ay goddess doon po sa Micronesia and as of 11 a.m. Sunday po. Ito po yung ating latest satellite animation regarding dito kay Bagyong Aghon. Kung mapapansin po nila, halos buong Luzon po ay nakukuberan ng mga kaulapan at meron po tayong malalakas na mga pag-ulan na nararanasan dito po sa areas ng Southern Luzon and later on dito sa may area po ng Central Luzon. And as of 10 in the morning, tulad po ng nabanggit ni Dr. Servando, nasa vicinity po ito ng bayan ng Sariaya, Quezon, sa may western side ng Quezon po. Taglay ang maximum sustained winds na 75 kilometers per hour, so bahagyang lumakas po ito. At merong gustiness na hanggang 125 kilometers per hour na. At kumikilos po ito pahilagang kanluran pa rin, subalit may kabagalan ito sa ngayon, 10 kilometers per hour. So yung implication po ng mabagal na pagkilos ay maaaring magre-recurve na ito mamayang gabi po at lilis ng direksyon patungo naman po sa hilagang silangan. Ito naman po yung ating radar images na kinompile po natin in the last 12 hours, simula po kaninang madaling araw. Nagkaroon tayo ng pagdaan dito po sa may area po sa pagitan ng Southern Quezon at Romblon. Tapos yung sentro po ni Aghon ay dumaan dito sa may Torrijos, Marinduque, nagkaroon ng landfall po dyan. Then dumaan dito sa may Tayabas Bay hanggang sa naglandfall po muli ng pangwalo dito sa Lucena City, sa Quezon. And kaninang madaling araw nga po ay nandito siya sa may western side of Quezon. Nagkakaroon po ng tinatawag na meandering o yung pag-ikot po ng sentro dun sa may areas po ng Quezon. Ito po yung ating mga landfalls na nakalipas po na 2 araw. Simula May 24 ng gabi, 11:20, nagkaroon tayo ng unang landfall sa may Giwan, Eastern Samar, particularly sa Homonhon. Sinundan ito ng ikalawang landfall sa may Gupurlos, Eastern Samar, kahapon 12:40 in the morning. Pangatlo at pang-apat sa may Kadbalogan, Samar, madaling araw din po yan kahapon. Then kahapon ng umaga ay nagkaroon tayo ng pang-5 at pang-6 na landfall sa may Ticao Island, Masbate and Masbate City. Then pagsapit po ng gabi kahapon sa may Torrijos, Marinduque nga, base dun sa ating radar animation, alas 10 ng gabi. And then kanina lamang po madaling araw, nagkaroon tayo ng latest landfall sa may Lucena, Quezon. So yung ating general direction po ng bagyo ay nag-northwest or pahilagang kanluran. Ito naman po yung latest track po ng Pag-asa. As of 8 in the morning, tropical storm po ito. Then inaasahan sa susunod na 12 oras, magkakaroon nga ng pag-meander or pag-ikot, pagbagal na kilos dun po sa may area po ng Calabarzon. So maaring mamayang gabi ay nasa may area na po ito ng Infanta Riel General Lacar area at malapit na rin po sa may Polillo Islands. Then bukas po ng umaga, nasa may coastal waters na ito ng Kasiguran, Aurora. At dahil po siya ay nasa may coastal waters, posible siyang lumakas pa as a severe tropical storm. Then inaasahan po natin nakikilos na siya pahilagang silangan at maaaring by Tuesday morning po ay nasa 415 kilometers na ito silangan po ng Calayan, Cagayan. So unti-unti na siyang lumalayo sa ating kalupaan. And then from Tuesday hanggang Wednesday, bibilis na po yung kanyang pagkilos pa northeastward at maaaring pagsapit po ng Wednesday morning ay nasa higit 1,000 kilometers na ito east-northeast ng extreme northern Luzon at pagsapit po ng tanghali ng Wednesday ay nasa labas na ng ating PAR. But please take note po, posible pa rin itong maging isang typhoon bago siya lumabas ng ating PAR. At kung mapapansin din po nila, itong maliit na circle sa palibot po nitong si Bagyong Aghon, yan po yung mga lugar kung saan posible makaranas ng mga pagbugso ng hangin. At ito naman tinatawag natin na forecast probability cone, ito yung area kung saan posible pa rin magkaroon ng bahagyang pagkilos yung sentro po nitong si Bagyong Aghon. Hindi pa rin natin dinidiscount na magkaroon po ng pagdaan dun sa may areas po ng Laguna, ng Rizal, ng eastern side of Bulacan hanggang dito sa may Aurora. Then posible rin pong bahagyang kumana naman dito sa may area po ng Polillo Islands at bahagyang lumayo. So nandun pa rin po yung ating mga changes in the succeeding forecast. Now, ito naman po yung ating tropical cyclone wind signal numbers or mga babala in terms of hangin. Meron po tayong signal number 2 na knowing na ito ay tropical storm, gale force winds or may kalakasang hangin dito po sa northern and central portions of Quezon.
Kabilang na dyan ang mga bayan ng Alabat, Perez, Quezon, Gumaca, Lopez, Macalelon, General Nuna, Unisan, Pitogo, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Atimonan, Mauban, Rial, General Nakar, Infanta, Sampaloc, Pagbilao, Calawag, Lukban, Tayabas, Lucena, Chaong, Candelaria, Sariaya, Dolores, and San Antonio. Kabilang na po ang Pulilio Islands, signal number 2. Sa buong Laguna, signal number 2 po. At dito rin sa may eastern portion of Batangas, kabilang ng Tanawan, San Jose, Lipa, Mataas sa Kahoy, Balete, Malvar, Santo Tomas, Lobo, Cuenca, San Pascual, Batangas City, Ibaan, Padre Garcia, Rosario, San Juan, and Taysan. At signal number 2 rin po sa may eastern portion of Rizal, kabilang ng Halhala, Pililla, Tanay, Cardona, Binangonan, Morong, and Baras. Signal number 1 naman po, dito sa may norte, sa southeastern portion of Isabela, kabilang ang Palanan and Dinapigue. Southern portion of Corino, particularly Madela and Nagtipunan. Southern Nueva Vizcaya, kabilang ang Alfonso Castañeda, Dubax del Sur and Dubax del Norte. Eastern and southern portions of Nueva Ecija, kabilang ang General Tino, Gabaldon, Bungabon, Pantabangan, Rizal, General Mamerto, Natividad, Laur, Palayan, Peñaranda, San Leonardo, Gapan, Cabanatuan, Santa Rosa, San Isidro, Cabiao, San Antonio, Jaen, Zaragoza, Aliaga, Talavera, and Llanera. At meron din tayong signal number 1 sa Southern Bataan, kabilang Orani, Samal, Balanga, Abukay, Pilar, Orion, Limay, Maribeles, and Bagak. Bukod pa dyan, meron tayong signal number 1 sa buong lalawigan po ng Aurora. Signal number 1 din po sa eastern portion of Pampanga, kabilang Candaba, San Luis, San Simon, Apalit, Santa Ana, Arayat, Mexico, Santa Rita, Guagua, Sasmuan, Macabebe, Masantol, Santo Tomas, Minalin, San Fernando, Bacolor, and Lubao. Signal number 1 din po sa buong Metro Manila, buong Bulacan, buong Cavite, natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Rizal, at natitirang bahagi din po ng Batangas. At panghuli, meron pa rin tayong signal number 1 dito sa may Southern Luzon pa, kabilang ang mga portions ng Oriental Mindoro, Pinamalayan, Pola, Nauhan, Victoria, Socorro, Calapan, Bansud, Gloria, Baco, San Teodoro, Puerto Galera, and Bungabon. Buong Marinduque, signal number 1 pa rin. Extreme northern portion of Romblon, kabilang ang Concepcion, Corcuera, and Banton. At dito rin po sa may Camarines Sur and Camarines Norte, signal number 1. So makakaranas po sila ng mga pagbugso ng hangin for today. Meron tayong mga areas po dun sa mga nabanggit na lugar, lalo na sa mga coastal areas, yung mga malapit po sa karagatan, at yung mga upland or mountainous areas, yung mga matataas po na lugar na posibleng makaranas ng bahagyang mas mataas po na bugso po ng hangin. At meron tayong mga less strong winds possible dun sa mga areas na sheltered po dun sa mga prevailing wind conditions. So merong mga areas po na mapapansin po nila na hindi masyadong malakas po yung hangin, maaari pong sheltered yung lugar nila. And yung highest possible po na wind signal na pwede nating itaas sa mga susunod na bulletins ay hanggang signal number 2, knowing po na tropical storm pa rin ito possible po habang nandito sa may Central Luzon, Southern Luzon area po. Now for our observed rainfall po sa nakalipas sa 24 oras, nakasentro yung mararaming ulan or pinakamalalakas po na ulan dun sa mga areas din po sa paligid nitong si Bagyong Aghon. Kabilang na dyan ang top 4 po natin sa Quezon. Mulanay, Quezon with more than 200 millimeters of ulan po, so equivalent siya sa moderate to heavy na mga pag-ulan. Tayabas, Quezon din po humigit sa 200. Followed by Alabat and Infanta, Quezon, nasa around 150 millimeters po na ulan. So mga light to moderate with at times heavy rains po yan. At mostly mga light to moderate rains and paminsan-minsan malakas din po dito sa may Tanay, Rizal. Followed by Kasiguran, Aurora. Science Garden sa Quezon City, nagkaroon ng 70 millimeters na ulan. Tanawan, Batangas, 70. Romblon, 69.5. And Calapan, Oriental Mindoro with 60.8 millimeters po. Kung yung kanina po ay observed rainfall, ito naman po yung ating forecast o yung aasahang mga pag-ulan sa susunod po na 2 araw. So simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali, may mga pag-ulan pa rin tayo in many areas of Luzon. Kabilang na dyan ang Quezon. Si Quezon po, kung saan nandun ngayon yung sentro nito sa Bagyong Aghon,
nasa higit 200 millimeters po yung posibleng ibagsak po na ulan nitong si Bagyong Aghon. Nasa 100 to 200 millimeters po naman over Aurora, Eastern Bulacan, Rizal, Laguna. Take note, Metro Manila po, possible yung ating moderate to heavy rains for today at sa Camarines Norte hanggang bukas po yan ng tanghali. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters or mga light to moderate with the times heavy rains sa Eastern Isabela, Nueva Ecija, rest of Bulacan, Eastern Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Burias Island sa Masbate, Western Camarines Sur, Cuyo Island sa Palawan, Aklan at Antique. Habang bukas naman po ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, meron pa rin tayong mga aasahang pag-ulan habang umaakyat po itong si Bagyong Aghon sa may Eastern Isabela, northern portion of Aurora at Polillo Islands. Take note po, no, itong mga nabanggit natin na lugar, marami sa mga lugar na nabanggit natin, Central Luzon, Metro Manila, ilang areas ng Cavite ay prone po sa mga pagbaha, no, lalo ng mga rain-induced landslides din po sa mga mountainous areas, sa may Sierra Madre Mountains, possible din po yung pagguho ng lupa, yung mga malapit po sa ilog, kabilang na itong Pasig Marikina River area, possible din po na magkaroon ng pag-apaw dyan. Kung magpapatuloy ang ulan sa susunod po na 24 oras, yan po yung pinaka-crucial na part in terms of pag-ulan dahil kay Bagyong Aghon. Kaya mag-ingat po sila. Now, for our gale warning, meron po tayong mga possible sea travel suspension sa ngayon. Bukod po doon sa mga areas na merong signals number 1 and number 2, meron tayong matataas sa mga pag-alo na hanggang 4.5 metro. So ito po ay nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng alon. Doon din po sa paligid nitong si Bagyong Aghon sa mga baybayin ng Aurora, Marinduque, Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Southern Batangas at hilagang baybayin po ng Camarines Norte. At doon sa palibot pa, sa may seaboards po ng Bicol Region at sa hilaga at silangang baybayin po ng Luzon. Possible din po yung hanggang 3.5 metrong taas ng mga pag-alon. Bukod po dun sa ating matataas na alon over the coast, meron din tayong storm surge warning or babala po sa daluyong dahil dito kay Bagyong Aghon na isang tropical storm na. Nasa less than 2 metrong mga daluyong po ang posible. Doon sa mga areas po dito sa nakikita nila na kulay dilaw, simula doon sa may Cagayan, Eastern Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Eastern Coast ng Quezon, Camarines Norte and Camarines Sur, at dito sa may southern part, yung ilang baybayin pa po ng Camarines Sur, Albay, Northern Masbate, Quezon, Marinduque, Romblon, halos buong Mindoro provinces, Batangas, hanggang dito sa may kaliwang side, meron din tayong babala po ng daluyong na less than 2 meters over Batangas, Cavite, Bulacan, Bataan, hanggang sa may southern Zambales, including Metro Manila po. Lalo na yung mga areas po na kapag kaharap natin yung hangin, dun sa mga coastal areas, mas mataas po yung chance na magkaroon tayo ng mga daluyong na hindi naman po ganun katataas, mga less than 2 meters nga po. Inuulit natin, sa mga susunod na oras po hanggang mamayang hapon, babagtasin nitong si Bagyong Aghon, yung sentro niya, yung Calabarzon, kabilang po yung Polillo Islands. So hindi rin natin discount na magkaroon ng effect dun sa mga areas such as Rizal and Laguna since malapit lamang po siya dun sa sentro kung ang pag-uusapan natin ay Quezon. At then by tomorrow early morning, maaring nandun na siya sa may coastal waters po ng Northern Quezon or Aurora sa may eastern side. And pagsapit po ng Lunes, mag-a-accelerate na po siya pa northeastward or pahilagang silangan. At dahil nasa dagat na po siya na mainit, ay posibleng lumakas pa siya into a severe tropical storm. Then pagsapit po ng Tuesday ay posibleng maging typhoon pa ito habang nasa may North Philippine Sea at lalabas naman ang ating area of responsibility pagsapit po ng Miyerkules. Yan po muna ang latest mula po sa weather forecasting section po ng Pag-asa. Maraming salamat po at ingat.